Hi mga te, maganda daw ba dito sa India? Pero bago ko sagutin yan, magpapakilala muna ako. It's me, Casey, nakapag-asawa ng Bombay para fast sa Jotang. Charot! So yun na nga mga te, bilang isang bago lang dito sa India, ay sobrang laki ng adjustment na nangyayari sa akin. Yung kultura ng mga Indian, pagkain at pakikisama sa mga in-laws. Unahin muna natin guys yung culture nila. Although hindi masyadong mahirap yung culture nila, pero kailangan mo din ng adjustment. Lalo na kung hindi ka sanay sa mga ginagawa nila. Sa akin guys, napansin ko sa culture nila nung pagkatapos ng kasal namin ng Diyosawa ko. Ginigising ako ng maaga ng biyanan ko like 6 a.m. Sila kasi maaga sila gumising. Ayun nga, gigisingin nila ako, tapos sasabihan nila ako maligo na, mag-makeup, ganyan. So, yan ang naging adjustment ko dito. Although, hindi naman mahirap. Nasanay lang talaga ako sa Pinas na medyo tanghali na gumigising, lalo na kapag walang trabaho. Pero dito guys, naku, pagbaguhan ka, gigisingin ka talaga. Pero habang tumatagal guys, kinausap ko yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, baka naman pwedeng pakiusapan niya yung nanay niya na wag na lang akong gisingin. Kasi kusa naman akong gigising. Dahil alam nyo yung feeling na antok ka pa, tapos gigisingin ka ganan, tapos late ka na matutulog, tapos gigisingin ka ng maaga. Tas isa pa guys, ang pinakang naano ko dito sa adjustment, pagising ko ng umaga, nandyan yung hugasin, tambak sa lababo, at sobrang kalat ng bahay. At take note guys, hindi ako nag-iisa. Dalawa kami ditong manugang. Pero yung kasama ko kasi dito, iba din yung ugali niya. Although close kami, hindi ko maipaliwanag pero may pagkaiba din yung ugali niya. Isa yan sa naging adjustment ko dito. Sobrang hirap. At sa pagkain naman guys, naging adjustment ko dito is lasa. Yung lasa ng pagkain nila. Then, bilang isang Pinay na mahilig kumain ng non-veg, ganyan. Sobrang hirap din kasi lalo na kapag may mga festival sila dito, hindi talaga pwede ang non-veg, hindi ka talaga pwede kumain nun. And pag galing kayo ng temple, and although pag nag-pray kayo dito sa bahay, bawal sa inyo ang non-veg. Nung nakaraan, more than kaming walang non-veg, more than 2 months, ganyan. Ay, Diyos ko guys, para na akong mamamatay. Para na akong mamamatay kasi nga, bilang isang Pinay na mahilig sa non-veg, tapos biglang mababago. Ay, sobrang hirap. Guys, the time na walang non-veg, yung katawan ko, parang hindi na siya strong. Yung hinahanap-hanap ko na talaga kumain ng karneng manok, isda, o baboy, ganyan. Ay, nako. Sa mga biyanan, hipag at bilas ko guys, okay naman yung relation namin. Kaya lang, minsan hindi mawawala dun yung yung inis. Saka guys, base din sa experience ko, mahilig sila mag-utos, mga palautos yan, lalo na yung yung hipag mo, ganyan. Lalo na kung alam niyang siya yung nagluluto, ganun. Uutusan kaya ng utusan. Like for example, andito ako sa kwarto, tapos nandun sila sa sala, ganyan. Tatawagin nila ako, may papakuha sila sa akin na kahit kayang-kaya naman, kahit ultimong dudukwatin na lang nila ng kamay nila, iuutos pa, ganun sila dito. Tatlo lang kasi yan, like swerte ka sa biyanan mo, malas ka sa asawa mo. Malas ka sa asawa mo, swerte ka sa biyanan mo. Pero mas okay siguro kung both side okay, like okay ka sa asawa mo, okay ka sa mga biyanan mo para wala kang problema. Kaya guys, kung mag-aasawa kayo ng Indiano, pag-isipan nyo. Pero hindi ko sa tinatakot kayo kasi marami na rin ako naranasan kahit bago pa lang ako dito. Ganun. Lalong mas mahirap guys kung problemado ka na sa mga kasama mo sa bahay, tapos problemado ka pa sa mga kapitbahay mo. Kasi guys, alam ko na ngayon na kahit saan talaga hindi mawawala ang chismosa. Kaya mga Tessa, may mga jowa dyang Indiano, good luck sa inyo. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.